mong buksan. Huwag mong basahin. Ito ay sumpa. Mahal kong kaibigan, bago mo basahin ang liham na ito, gusto kong malaman mo na hindi ko ito isinulat para takutin ka. Pero kailangan mong malaman ang nangyari sa akin. Ito'y totoo at bawat salita ay hindi ko imbensyon. Nagsimula ang lahat noong lumipat ako sa lumang bahay sa gilid ng bayan. Tahimik ang lugar, halos walang tao sa kalsada. At ang mga kapitbahay ay laging abala sa kani-kanilang gawain. Sabi ng ilan, may kwento raw ang bahay na nilipatan ko tungkol sa mga nawawalang tao. Pero natatawa lang ako at sa isip-isip ko ay hindi yun totoo. Siguro nga ay urban legend lang yun. Ngunit sa ikatlong araw ng gabi na habang ako ay natutulog, may narinig akong tinig. Hindi katulad ng mga karaniwang tinig. Sa panaginip, malinaw, malamig, halos hindi maalis sa isipan ko. Sabi ng tinig, tulungan mo ako, tulungan mo ako. Akala ko ay panaginip lang iyon, kaya hinayaan ko. Pero nang gumising ako kinabukasan, may mga marka ng yapak sa sahig. Malaki at hindi pangkaraniwan. Kinabukasan, lumapit ako sa kapitbahay, isang matandang babae na kilala sa lugar. Bata, bakit ka nagtatanong tungkol sa bahay na yon? Sabi niya. Wala po. Interesado lang ako sa lumang bahay, sagot ko. Alam mo, may mga bagay na hindi dapat ginagalaw. Pabayaan mo ang bahay at huwag mong tirahan. Patuloy niya. May halong nerbiyos at takot sa tinig niya. Ngunit hindi ko siya pinakinggan. Gabi-gabi naririnig ko ang tinig, mas malinaw at mas desperado. Huwag mo kaming iwan, sabi ng tinig. Hindi ko maintindihan sino sila. Bakit sila sa akin nakikipag-usap? Isang gabi sinundan ko ang tinig. Lumabas ako sa bahay, dumaan ako sa bakuran at nakita ko ang isang anino sa ilalim ng puno. Malaki, matangkad at walang muka. Tumakbo ako pabalik sa loob ng bahay at naramdaman ko na parang may sumunod sa akin. At nang masara ko ng pinto, may narinig akong hakbang sa labas ng pinto. Kita ang bagyang anino sa sahig. Buksan mo, sabi ng tinig. Hindi ko na binuksan sa takot. Halos maihina ako at hindi na nakatulog pa. Kinabukasan, may sulat sa ilalim ng pintuan. Wala akong nakitang pangalan. Ang sulat ay nagsasabi na kung hindi mo ito babasahin, darating kami sa iyo sa gabi. Hindi na ito laro, sabi ng sulat. Simula noon, halos gabi-gabi ay may mga kakaibang nangyari sa bahay. Mga bintana na biglang bumubukas kahit nakasara ang lahat. Mga anino sa gilid ng silid na parang sumusunod sa akin. Mga pag-iyak ng bata sa gabi, ngunit walang bata sa bahay. At sa tuwing sasabihin ko sa sarili ko na iiwan ko ang bahay, ay may kakaibang takot na pumipigil sa akin. Parang may nagbabantay sa akin at alam kong hindi lang iyon basta tao. Gabi-gabi mas lumala ang pangyayari. Hindi na lang bintana o mga anino, may mga tinig na rin sa mismong loob ng bahay na nagmumula sa dingding, kisame at sahig. Isang gabi, nakaupo ako sa sala. Sinusulat ang mga nakaraang pangyayari. Nang marinig ko ulit ang tinig, huwag mo kaming iwan. Ngunit ngayon, mas malinaw at mas malakas. Halos bumulaga sa akin ang takot. Hindi ko na kinaya at tumakbo ako sa silid ko. Ngunit bago ako makaabot sa pinto, may humawak sa balikat ko. Malamig, matigas, hindi ko na makita ang muka. Buksan mo kami, wika ng tinig. Hindi ko alam kung anong pwersa ang kumapit sa akin pero parang may humihila sa loob ng silid. Ang tanging bagay na nagawa ko ay sumigaw. Hindi ko kayo papapasukin. At biglang tumigil ang lahat. Ang hawak sa akin ay nawala at ang silid ay tahimik
pero alam kong hindi pa yun tapos. Kinabukasan, nagpasya akong hanapin ang matandang kapitbahay para humingi ng tulong. Alam kong marami siyang nalalaman. Pumunta ako sa kanyang bahay at halos sumigaw siya nang makita ko. "Bata, sabi ko sa iyo, wag mong galawin ang bahay." Alam ko po, pero hindi ko na kinaya. Gabi-gabi ginagambalan nila ako. "Sige," sabi ng matanda. "Sundin mo ang sinasabi ko. May isang paraan para makaligtas ka, pero delikado." Wika ng matanda. Kinuha niya ang isang lumang kahon na puno ng mga anting-anting at mga lumang papel na may sulat. Dito nakatala ang pangalan ng mga nakaligtas sa bahay na iyon. Kailangan mong isulat ang pangalan mo sa gitna ng krus at basahin ng inkantasyon. Pero mag-ingat ka. Kung mali ang iyong pagkabasa, mawawala ka rin. Wika ng matanda. Nang gabing iyon, sinubukan kong sundin ang kanyang utos. Iniwang patay ang mga ilaw. Gamit lang ang mga kandila at lampara. Nakapikit at sinumula ng pagbabasa ng mga salita sa lumang papel. Habang binabasa ko, nararamdaman ko na parang may humihigpit sa aking dibdib at may malamig na kamay na sumusubok humila sa akin papalayo sa mesa. Sabi ko sa isip-isip ko, hindi ako papayag. Sambit ko ng malakas. Biglang sumabog ang ilaw sa bahay. Parang nagliyab ang lahat ng lampara at kandila at naramdaman ko ang isang malamig na puwersa na parang kumapit sa aking buong balat. Ngunit sa huling salita ng inkantasyon, may kumislap na liwanag sa silid at ang puwersa na humahawak sa akin ay parang natunaw sa hangin. Tahimik ulit ang lahat. Tumakbo ako papalabas ng bahay. Hindi na muling lumingon habang papalayo ako. Naramdaman ko na ang mga mata nila ay sumusunod sa akin, ngunit alam ko nakaligtas ako. Ngunit hindi pa natatapos ang lahat. Muli ako nagtungo sa matanda at sinabi ko na parang may anino pa rin pong nakamasid sa akin. Sinabi ng matanda na, "Oo, tama ang pakaramdam mo. Ang ritual ay hindi 100% ang bisa. Binuo ang ritual ng mga di kilalang tao at ibinahagi ito sa amin na mga sinaunang naninirahan dito sa bayang ito. May maiiwan sa iyo na isang anino at balak kaguluhin ito. Pero dahil sa isa na lamang ito at ang iba ay hindi ka na kayang gambalain dahil sa ritual, aalis din ito sa iyo dahil wala siyang sapat na lakas at kapangyarihan.